Sa ibang balita, isang engineer daw ang napipisil na kandidato sa pagka-presidente ni dating Pangulong Fidel Ramos. Dismayado naman si dating Pangulo Estrada sa bangayan ng ilang senador ng oposisyon. Saksi si Ruth Cabal. Kasunod ng double budget entry expose ni Senator Ping Lacson, nagkanya-kanya na nga ba ng landas ang 12 senador na kilalang mga taga-oposisyon? Sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Alan Peter Cayetano, dalawa sa mga opposition senators na sinasabing nasa panig ni Senate President Manny Villar. Kahit ang ilang taga-mayorya, pinagtanggol din si Villar, tulad ni na Joker Arroyo, Juan Ponce Enrile, Miriam Defensor Santiago at Majority Leader Kiko Pangilinan. Itinanggi na ng 6 na senador na kasabay ni Lacson na nag-absent kahapon na pagpapakita ito ng pagkiling nila kay Lacson sa issue ng double insertion. Ayon kina Minority Leader Aquilino Pimentel at Senators Mar Rojas, Jambi Madrigal, Rodolfo Biazon, Loren Legarda at Noynoy Aquino, nataon lang na sabay-sabay silang may mga opisyal na lakad kahapon. Si Senadora Miriam Defensor Santiago, sinabi ng preview ng magaganap sa 2010 presidential elections ang nakitang pagtatalo ng ilang opposition senators. Kaya dismayado raw sa sitwasyong ito si dating Pangulong Joseph Estrada. Minsan na niyang sinabi kung hindi raw magbubuklod ang oposisyon, mapipilitan daw siyang tumakbo sa pagkapangulo. Gayunman, magkakaroon pa naman daw ng caucus para malaman kung sino ang magiging standard bearer ng opposition sa 2010. Ang mga makabilyar, ginigiit na may kinalaman na sa 2010 ang expose ni Lacson. Pagkat kalahati ay mag-eleksyon na naman tayo. Siyempre mag-uumpisa na dyan yung siraan, yung gibaan. Hindi natin maiwasan. That is Philippine style of politics. Pero ang mga makalakson, nagsasabing ito'y laban kontra katiwalian. I do not consider the Villar Black opposition. Walo kami, principled opposition kami. Pinapaglaban namin yung korupsyon, maski sa Senado. Kung natuloy ni Senator Joker Arroyo kung may natutuwa man daw sa bangayan sa Senado ngayon, ito'y walang iba kundi ang Malacanang. Pero ang palasyo ayaw pa munang magkomento. Ang Partido Lakas naman mukhang mas plansyado na ang plano sa 2010. Si Chairman Emeritus at dating Pangulong Fidel Ramos may napipisil na ngang kandidato at isa raw itong inhenyero. Basta engineer. Basta engineer, sir, but preferably. Hindi, sinabi ko, preferably. Well, ano bang advantages talaga, sir, pag engineer? Yung visualizing, hindi, wag na lang at ako na eh. Walang sinabing pangalan si FVR pero sa mga umuugong na presidentiables, tanging si MMDA Chairman Bayani Fernando na tagalakas ang engineer. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Mga kaanak ng mga preso sa Mexico nagrayot para hilingin ang maayos na pagkain sa kulungan. At Brad Pitt, Angelina Jolie, Madonna at iba pang mga celebrity, ano kayang itsura pag ginawang Lego? Saksihan po ang mga eksena sa iba't ibang panig ng mundo. Sumugod sa Parliament Building ng Italy ang isang grupo ng mga magbubukid upang iprotesta ang pagtaas ng presyo ng tinapay at pasta. Sa kabila raw kasi ng dagdag presyo, hindi umano kumikita ang mga magsasaka at mga panadero. Bagkus, ang mga middleman daw ang nagpapatong ng sandamakmak sa mga naturang produkto. Matapos lamang ang 3 araw, muling nagka-riot sa state prison sa Tijuana, Mexico. Pero ngayon, mula sa labas ang pag-atake. Pinagpapato kasi na makaanak ng ilang preso ang mga pulis para igiit ang maayos na pagkain at patubig para sa mga mahal nila sa buhay. Nag-donate ng $100,000 si Brad Pitt bilang suporta sa pagkapanatili ng same-sex marriage na legal sa California. Sa darating na November kasi, magkakaroon ng botohan upang pulsohan ang publiko hinggil sa posibleng pagkabaliktad ng pagkasaligal ng same-sex marriage. Ayon kay Pitt, karapatan daw ng lahat na mamuhay sa paraan na gusto nila kung walang masasaktan na iba. Hindi lang sa magazine pinagkaguluhan sina Brad Pitt, Angelina Jolie at ang kanilang twins. Lego figures na rin sila. Gayon din ang celebrity couple na sina Victoria at David Beckham, si Madonna at Amy Winehouse. Tampok ang mga collectibles na yan sa 30th anniversary ng Lego. Para sa saksi, Michael Pahatirigulan. Dalawang estudyante ng Emilio Aguinaldo College ang nasaksak sa rambulan sa University Mall sa Taft Avenue pasado alas 5 ng hapon kanina. Kwento na isa sa mga biktima, pagpasok pa lang nila sa isang bar kung saan nangyari ang gulo. Masama ng tingin sa kanila ng grupo ng mga suspect. Dawi raw ito sa sagutan at nang kanya raw komprontahin ang naturang grupo, bigla siyang inundayan ng saksak sa tiyan ng suspect. Sugatan din ang isa pa niyang kasama. Hindi pa kilala ang suspect pero hinala ng biktima, culinary arts student sa kalapit na kolehiyo.
ang suspect. Samantala, pinayagan ng Korte Suprema ang isang ipinanganak na babae na palitan ang kanyang pangalan at kasarian bunsod ng kanyang hindi pangkaraniwang kondisyon. Tunghayan po natin ang kwento ni Jeff sa saksi exclusive ni Steve Dailisan. Matagal na naghahanap ang 27 anyos na si Jeff Kagandahan ng kasagutan sa kanyang kakaibang problema. Ayon kasi sa doktor na paanak sa kanyang ina, babae raw ang kanyang kasarian ng ipanganak. Jennifer nga ang pangalang lumitaw sa kanyang birth certificate pati na school records. Pero sa pagdaan ng mga taon, unti-unting umusbo ang mga katangiang panlalaki sa kanyang katawan. Mula magkaisip po ako lalaki na po talaga ang pakiramdam ko, ang kilos ko. Nakakagusto po ako sa mga babae. Sabi po nung iba, tomboy yan, kaya ganyan yan. Nang dumulog siya sa mga espesyalista na pag-alaman niyang taglay pala niya ang congenital adrenal hyperplasia o CAH. Ang kondisyong bunga ng paglaki ng adrenal glands na nagpaproduce ng hormones gaya ng testosterone na nakakaapekto sa kasarian ng tao. Ang mga sanggol ay pinapanak na may ganitong kondisyon ay maaring magtaglay ng parehong katangian ng babae at lalaki na mamana sa lahi o genetikang CAH disorder. Pero dahil tali pa rin si Jeff sa mga dokumentong nagsasabing siya'y babae, idinulog niya ang kanyang suliranin sa korte. Matapos ang 3 taon, ibinabana ng Korte Suprema ang 13 pahinang desisyon nito sa kaso ni Jeff. Iginagalang daw nito ang kondisyon ni Jeff at ang kagustuhan nitong maging lalaki. Kaya pinahintulutan na siya ng kataas-taasang hukuma na gawing legal ang paggamit ng pangalang Jeff mula sa dating Jennifer. Wala po ako ininom na ni isa mang gamot para baguhin kung anong ibinigay ng Diyos sa akin. Wala po akong pinatanggal sa aking katawan. Wala rin po akong ipinadagdag. Miyembro si Jeff ng Kasapi, isang organisasyon ng mga may CAH na may layong palawigin ang pag-unawa sa kanilang kondisyon. Hindi po namin ginusto ang magkaroon ng ganito. Sa ibang magulang nga pong nakausap kung may CAH din, akala nila ito isang sumpa. Isang sumpa na dahil hindi nila alam Ngayon, kulang po tayo sa information regarding CAH. Pero naipanalo man niya ang laban sa korte. Hindi pa raw tapos ang pakikibaka ni Jeff dahil dalangin niyang masolusyonan din ang suliranin ng mga gaya niya. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Todo na paghahanda ng Apo Hiking Society para sa kanilang 39th anniversary concert sa Araneta Coliseum sa darating po Sabado. Muling pinasadahan ni na Jim, Danny at Buboy ang mga awiting kanilang pinasika tulad ng Pumapatak na naman ang ulan, Ewan, When I Met You at marami pang iba. Pero bukod sa kanilang hit songs, marami pa raw ibang sorpresang handa ang singing trio para sa kanilang fans. Kung anong makikita nila sa Araneta, hindi namin ginagawa sa TV. So, it's really different. Walang magic, pero magical. Magic. Tsaka walang circo, pero parang karnabal. Wala ring ice skating, walang ice skating, pero cool. Dumagda sa isang kasunduan para sa isang proyekto ang GMA Kapuso Foundation at ang UNICEF. Yan po ang Lusog Linis Kids Project na naglalayong magbigay ng impormasyon sa wastong kalinisan. Pakay rin ito magkaroon ng pasilidad tulad ng mapagkukunan po ng malinis na tubig at magagamit na palikuran sa 10 piling eskwelahan sa bansa. Nag-donate na ang GMA Network ng 13 milyong piso sa Kapuso Foundation para sa proyekto. The network and the Kapuso Foundation, hand in hand, will be doing what needs to be done. Para sa karagdagang balita, patuloy ang tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627.